You're not under any recording label, right? So, Yes, ano ba? Independent, ano ka ba? Artist, parang gano'n. Ayun, independent artist. Yes po, thank you po sa tanong. May grupo ako dati, sir. May grupo po ako. And then, just like barangay-barangay lang. And then, ayun, may pamilya na din sila. So, 2014, nag-solo talaga ako. Kasi, sa 2008, 2009, may grupo ako. Pero ako po yung gumagawa ng lyrics. Ako po yung sumusulat. And until 2014, nagkaroon din sila ng pamilya. So, ayun, nag-solo na po ako. Una ko pong ginawa is gumawa ko ng mga Bisaya version o parodies ng mga kanta tulad ni Sir Michael V. Yan po yung ginagawa. And then noon pumasok ako sa love rap, underground music. Gusto ko sana magpapasok sa mainstream kaso yung nasa isip ko is okay, gusto ko pangmasa na lang kasi para if meron akong events pati matatanda nakaka-relate sa music ko. So yun, pinasok ko yung Budots music kasi yung Budots music is from Davao. So nagsimula yan sa Davao. So ang father Budots talaga friend ko, si DJ Love, Sherwin. So, that's why na-adapt ko yung mga beats ng Budots and then ginawa kong music. Nag-compose ako ng Budots music. So, ayun, nag-boom, and then sunod-sunod na po yun. And then, nag-jump din ako ng reggaeton, kaya yun yung mga ganda. So, mas gusto mo yung yung ganyan, yung independent artist kaysa merong label. Kasi syempre pag independent ka, yung creativity mo, freedom, mas ikaw yung nasusunod as compared to may label na syempre may magdidictate din sila kung ano yung alam nila na will fit you or will suit you. Okay. Thank you po, sir. Sa ngayon, sir, linawin ko lang. Gusto ko magka-label. Okay. Opo. Yung binanggit ko is yung kung paano ko nabuo. Pero sa ngayon, gusto ko magka-label para naman may spread pa yung name ko na binuo, yung pangarap ko na maka-perform sa iba't ibang maka-perform sa iba't ibang lugar. Kaya, yun. Gusto kong may label yung... So, pwede namin isulat na an independent artist would like to collaborate with any labels na okay, maganda rin naman yan eh. Win-win yun sa parehong side. Tapos yung first song na pinerform mo kanina, it sounds so familiar to me. Ano ang title niya nun? Parang napapakinggan ko na siya sa mga TV, like sitcoms, no? Yes po. Yan yung title niya is Wow Ganda. Okay, yun yung Wow Ganda. Okay. Yes po. Sa original po. Oh. And then, niremake ko po. Yan yung soundtrack sa GMA na walang matigas na pulis sa matingin na misis. I remember na. Okay. Yes po. Yan po yung sa GMA po. Pero syempre, naman, of course it's your work. So, compensated ka naman, no? Opo. Pinili nila. Pero hindi lang yung Wow Ganda, that's not the only song na tawag dito parang kinomission or pinlay sa TV series. Meron pa bang mga kanta mo na... Yan po sir is, yan lang isa sa Wow Ganda, sa GMA. Pero sa other radio stations, from the local lang, ginagamit nila for background
background ad-lib sa mga radio DJs, na gano'n. So, from the locals. Kaya, yun, that song lang po yung nakapasok sa national TV, ginamit nilang as a jingle na isang TV series. Tsaka nakakatuwa sa'yo kasi di ba parang ako, I love ano kasi, of course I don't want to label music. Pero kasi mas gusto ko, mas healthy for OPM to, let's say, we acknowledge music from Visayas. Di ba there's a Bisdak music, I love that. Yes. And then you are representing the Mindanaoan. Yes po. Ano yun, conscious effort mo ba yun na talagang pagkagawa ka ng kanta, kailangan I'm representing Mindanao, di ba? Yes po sir. Proud po ako na galing kasi ako sa na-create po yung Arctic Music sa Mindanao. So, before ako gumawa ng mga Tagalog music, nandun pa ako sa mga Bisaya music. So, that's why I'm proud to represent Mindanao, Davao City. So, kasi dyan ako nanggaling eh. Kaya, lahat naman ng Pinoy series, grabe yung talents na, boom talaga sa talents. Kung ako masusunod, dapat yung Metro Manila, I mean, the radio stations in Imperial Manila should be playing dapat yung mga regional. I don't want to use the term regional, pero dapat yung walang translation, di ba? Yung talagang kung Bisaya siya ginawa or Mindanao, dapat gano'n. But yeah, thank you for artists like you, di ba? I mean, gano'n, di ba? Kasi magaganda, I've listened to... Ginagawa ko po yan, sometimes based on my experience, based on my... yung nakikita ko, example lang po may dumating na bagyo sa Pilipinas, and then, yun, maraming nasalanta. So, sinusulat ko po yan based sa aking nakikita, gaano sila kahirap. Yan po yung then meron din namang kanta na hindi ko binase sa true life story. Binase ko lang kung paano ko mapapasayaw yung tao, yung mapapasayaw yung nakikinig ng mga music ko. So yun, ginagawan ko na lang ng parang nagdo-drawing lang ako ng mga lyrics. Kung ano lang maisip na... Ano ba yung mga favorite na nagawa mo sa composition na... Yung favorite ko po. Yan, yung tinutugtog, Wow Ganda. And then, ngayon, yung pag-launch ng Shake It Bomb. Yan po, yung mga paborito kong bagong kanta na nilabas. Yan po. Thank you po. Inspirasyon ko po na sa pagsulat ng Rapapampam is yun, yung mga followers ko na palaging nagre-request na make some music na matawag nating pangkalahatan. Yung pati matatanda, pati lahat ng pag napapakinggan nila yung music na yan, intro pa lang, mapapasayaw sila. So yun, nabuo ko yung Rapapampam kahit hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin ng Rapapampam. Ano yung Rapapampam? Pumasok lang sa isip ko na, uy, ganda ng chorus Ram, papapam, pam. Hindi ko rin masabi kung ano yung ibig sabihin ng Rapapampam. Kaya, iba talaga yung Pinoy. Iba talaga ang isip ng Pinoy pag alam nyo kahit bam, 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 pwede na yung i-chorus. So, yan po. Yan po yung inspirasyon. Yung talagang mga kababayan talaga natin na sumusuporta sa Pilipinong you describe your music, di ba?
Kumbaga, is it a rap? Is it parang ano ba? Parang anong, how do you describe yung music mo? Danceable rap po. Yan po ang ma-describe ko po yung music ko as danceable rap music. Yan po. Kasi marami akong mga followers din na ginagawa nila yung composition music ko as Zumba music. So that's why tinatawag ko siyang danceable rap music. Aside, di ba usually pagka ganyan mga rapper, they want to collaborate with yung mga ibang mga artists. Sino yung gusto mo makakolaborate? Not a rapper, pero yung ordinary singer natin na gusto mo makakolaborate na habang kumakanta siya, ikaw nag-rap ka, parang gano'n. Casey Tandingan. Opo. Yan po yung sagot ko. Kasi Casey is Bisaya from Digo City. So, iba kasi pag may dugong Bisaya. So, talagang hahatak talaga pag nasa entablado. Magbibigay talaga ng full force pag Bisaya to Bisaya. So, yun po, si Casey Tandingan. Thank you. Thank you po. Thank you, DJ Charlie. Thank you po. Alright, so anybody